Magandang araw mga ka-partner. As you all know, nire-rebrand ko po yung aking channel to It's All About Income. So, ang setup po ng video na ito is like a podcast setup. And I have a special guest here who is a very talented, strong, independent woman, Miss Diana Lopez. Thank you, Kuya Lem, for the time and opportunity. No? Grabe naman yung multi-talented. Well, anyway, thank you pa din. Thank you for gracing us with your presence. Of course, aside from English and Tagalog, we believe that you speak fluent Spanish. Tama ba? I can't say it's fluent, but of course, yes, I can speak Spanish. Okay. And for all our viewers, could you greet them in Spanish, please? Sí, hola a todos. Me llamo Diana Lopez. Aquí con mi amigo Lemuel. Ay! Ano bang thank you? Gracias. Gracias. Okay. Diyan, bakit po tayo mapunta dun kung paano ka nag-umpisa with your Spanish career? Ano ba yung pinangarap mo nung bata ka? What's your dream like? You know what, growing up, mahirap lang naman kasi yung family namin, no? Housewife si mama, tapos si papa ko may maliit kaming auto parts business, trailer business. Auto parts business. I'm sorry, auto parts business, trailer business. So, more on repairs? Ay, hindi. Gumagawa mismo yung tali ko ng mga trailer trucks. Siya yung nagumagawa. Tapos bumibili ng mga parts sa Banawe. I remember kasi pag dumating yan, dahil nagtitipid ng tao, uutusan kami, maliliit kami, magbubuhat kami ng mga starters, na mga ganyan. So, papababa sa amin yun mula sa isang sasakyan papunta dun sa talyer. So, ganun lang. Tapos, a very simple childhood na... So, go ahead. Ganun lang. Simple lang na hindi binibigay lahat ng luho. Makain 3 times a day, lumalabas every weekend, nagsisimba. So, early on in life, na-expose ka na sa pagtatrabaho? Hindi naman, kaya lang kasi, syempre, normal naman sa mga batang babae na gusto mo mag-doktor, ganyan. Pero, maliit pa ako, nababanggit na, uy, mahal yan, ganyan. So, growing up, hindi na siya nag-instill sa isip ko na magtatrabaho ganun. Tapos, maliit pa ako, pagtitindahin ako ng pinsan ko ng mga pulburon sa elementary school. So, yun, hindi ako nahihiya. Kasi sasabihin niya, okay ha, pag naubos mo to, yung mga packs na to, for example, 10 packs ng pulburon, bibigyan kita ng 2 pesos. And ako, I'm very willing. Hindi ako nahihiya kasi. So, pagka binigyan niya ako ng item, ako pa maghahanap niya pag naubos kasi magdadagdag ako ng pera. Kasi hindi kami pinapabaunan ng pera eh. Pagkain lang. Tapos hatid sundo kami ng nanay ko bilang housewife siya. May time naman siya para sunduin kami. So, yun, kahit paano may 2 pesos ako lagi, basta makakaubos ako ng 10. So, imagine kung makaubos ako ng 20, may 4 pesos ako. And 4 pesos at that time, it was big. Also, early childhood pa lang, exposed ka na sa sales. Hindi ako nahihiya. Yun na lang. Pag sinabing magbebenta ako at may add up, mayroon akong patong, gusto ko yun. When you were in your college days, working student ka, di ba? Oo. Anong klaseng working student? Did you do fast food, crew, or sales also? Sales pa rin, in line with sales. Ganito kasi, after ng graduation ng high school, unfortunately, yung papa ko kasi na-stroke. So, may aneurysm. So, wala na talagang planong mag-college. Yung kuya ko, same ko lang ng level before. Kasi same kami, nag-4th year 1 year lang naman yung difference namin. So, hindi na siya mag-aaral. Sabi ko, ako hindi pwedeng hindi mag-aaral. Kasi ang alam ko lang, sabi ng nanay ko, pag nakatapos, makakatulong yan sa'yo. Pagka may trabaho ka maganda, tapos nakatapos ka, makakapundar ka na mas okay, mas mabilis ang opportunity sa'yo. So, ang akin, hindi ako pwedeng huminto. Ang kaso, walang pera talaga. Tapos, nag-iisang school lang itong tinry kong pag-examan, which is yung kung saan ako nakapagtapos, PUP. I know you're also from PUP and I'm very proud. Alma mater. Yes. Tapos, nakatapos ako dun. Tapos, nag-try akong syempre magtrabaho kasi wala akong pangbaon. Basta ang alam ko lang, gusto ko mag-aral, yun ang pinangahawakan ko. Every single day, hirap na hirap kami. Paano kami makakaluwas from Novaliches hanggang PUP. Kung hirap na hirap kayo, what happened to your dad's business sa trailer company? Ano nangyari doon? Since wala naman kasing experience si mama bilang housewife, and just for everyone's knowledge, 19 years yung age gap nila. So, wala si mama experience sa ganun. Tapos, ang inaasahan lang namin, meron kaming lumang bahay dito sa Arpapa na pinaparentahan. So, yun yung pinaka-constant na nare-receive ni mamang pera.
Tapos yung sa trailer, wala na yun, unti-unti na yung mga pinautang hindi na nakuha. Tapos, so hindi na talaga siya umokay hanggang unti-unti naubos kasi hospitalization, nag-Chinese pa si Papa before. Chinese General Hospital, right? Oo, tapos nilipat siya. Ang laki talaga ng mawawala sa'yo kapag ka nagkasakit. Tapos hanggang sa nilipat na siya sa PGH. And then that started, nung nalipat siya sa PGH, doon siya naka-confine, doon ako nag-apply sa isang fast food chain sa tapat ng hospital na yon sa PGH. And you were in what year in college? I was in second year nung nag-try akong mag-apply. Kasi nag-umpisa yan na kung kukuhaan ng dugo daw kasi mag-aano kay Papa, magtutulong ng parang donation magdo-donate ng dugo. Pero natatrace pala doon na malabnaw ang dugo pagka teenager ka. So hindi ako pumwede. Sabi ko, paano kaya to? How can I help? Tapos paano ako pupunta sa, imagine we're living in Novaliches. Tapos sa PGH sa Papa ko, PUP ang school ko. Eh gusto kong dumalaw din. So nag-apply ako sa PGH at ano naman, doon sa fast food in front of PGH. Doon ako nagtatrabaho. You can say the name of the fast food. Jollibee. Jollibee, okay. Tapos, uuwi ako doon after my shift, mga alauna, 2:00. Didiretso ako ng PGH. Pinapapasok nila ako for some reason. Ay, di ko alam din bakit. Pinapasok ako. Tapos nakakatulog ako sa ilalim ng bed. Pero never ko naramdaman na kawawa ako at that time. Basta alam ko lang, pag napagod ako, uwi ako doon, i-stay ako kay Papa, ando naman si Mama ko. Tapos, papasok na ulit ako sa PUP. And this was going on for how many years? For how many years? Siguro mga 2 years na ganyan. Kasi nag-try din ako mag-call center dito sa Ortigas naman when I was in college. And si Papa mo was still andun siya. Oo, kasi si Papa naman namatay siya 2011 pa. Kailan? So, 10 years yun. 10 years siya na-confine? 10 years, hindi man confine. Parang na-confine siya siguro mga 3 years din. Pero sa bahay na siya nagpagaling. Pero ibig ko sabihin, yung hindi na siya naka-recover sa normal state, 10 years yon before he died. Nasa Kuni in February, 2011. Okay. 2011. Okay, so after your Jollibee stint or career. Para lang malaman na iba, hindi kasi enough yun. Imagine yung pamasahe papunta't pa rito, hindi enough para makapasok ako sa school at makabayad. Although, ang PUP naman po, walang bayad Wala naman siyang bayad. For everyone's knowledge, it's before 1990, it's like 4 pesos per tama ba, pare? 4 pesos per unit. Opo, 4 pesos per unit. At isa pa doon trick, kapag ka umabot yung grade mo na pwede kang maging Dean's Lister, nare-refund ko pa yung tuition ko. So kahit paano may pamuhunan ako, magkano lang naman yung refund. So Dean's Lister ka pala? Oo, Dean's Lister ako. Tapos yun, nakaka-refund ako. Ang gagawin ko, bibili ako ng mga beads sa Quiapo. Bibili ako ng mga beads sa Quiapo. Tapos, alam ko yan kung saan yan. Using my nipper. Yung nipper lang na luma sa bahay. Gumagawa ako ng mga bracelet. This was what year? Mas, ganun din. Mga pa third year ako, pa fourth year college. And what year? I mean? What year around? 2000. 2005 kasi ako graduate. So, it was 2003. Mga ganyan. 2003 to 2005. Ganyan. Sa ganyan nga yan nag-umpisa yung mga beads. Ayun. Hindi ako nahiya. Magtitinda ako sa mga classmates ko. Hindi, ang trick doon, para kumuha sila, pwede mo akong bayaran kahit next month pa or next week pa. Ganon. Pwede, at least nagagamit na nila, pero hindi pa nila babayaran. Kasi gusto ko, basta maubos lang yung paninda ko. Nandun ka sa stage ng buhay na yan, buhay mo na yan na parang talagang everything is a struggle. Tama? Anong tumatakbo sa isip mo yan? Simple lang. Siyempre, wala ka naman masyadong problema na ng mga payables. Basta lang ang akin, makapasok lang ako, makauwi lang ako, tapos I can share something sa bahay. Kasi ang hirap na alam kong minsan may 100 ka, alam kong pampasok ko to, pero hindi ka makaalis dahil alam mong walang ulam. So, ang gagawin ko, dala ko lang 50, bahala na pauwi. Oo, bahala na pauwi. Kasi sasakay ka lang naman ako ng minibus, tapos pauwi ko, either meron akong friend na uutangan, papalitan ko na lang ako sa sweldo. Ganun. Basta ang alam ko, every single day, kahit maliliit na ako, I will visit the church or the chapel. Basta papasalamat, tapos papasok na, tas uuwi na. Ganon. Pero, hindi ko kasi naranasan masyado yung katulad nila tumatambay-tambay sa school kasi nga, either kailangan kong pumasok sa trabaho, o kaya,
magtitinda ako. Sabi ko nga, ulitin ko, hindi ko naramdaman yung awa sa sarili. Alam ko lang, napapagod ako, inaantok ako, matutulog ako. Ganon. So, your time is very productive, di ba? Kasi sayang. Sayang ang oras. Oo. Saka kaysa magkikwento ko sa iba ng about my life, edi magtinda na lang ako. Sabay mo na lang din yun. Oo. Ano na lang din Oo, chika-chikahin mo lang naman eh. Tapos saka mo, uy, maganda to, tingnan mo, swerte to. Alam mo yung mga charms before? Meron akong gano'n, mamumuhunan ako ng isang magandang charms. Tapos, magre-replicate ako ng mga nabili ko lang sa Quiapo. Siyempre yung maganda kong charms, yung ganda niya na, ipapaano ko sa kanila, gusto mo ba to? Anong kulay? Ano yung birthstone mo? Galing mo mag-marketing. Yes, ganun. Para kailangan makita mo na nila na gamit ko. Hindi pwedeng aalokan mo lang tapos ikaw wala. Itong extra income mo na to na bead selling, sinabay mo ito sa pag-call center mo? Sa call center, I remember, hindi na masyado. Kasi I think, pag-graduate na rin naman ako nung nag-call center dito sa Ortigas eh. So, after ng shift, tumatakbo ako lagi niyan. Kasi after ng klase ko, may isang FX lang naman from PUP papuntang Ortigas eh. Hahabol ako niyan. Kaya, you know what I remember? Lagi na lang akong ganon. Humahangos sa puntang school, humahangos sa puntang trabaho. Tuwing break time, umiidlip. Ganon ng routine ko. Mo. Oo, at nasanay na ako. Kaya wala ka talagang social life. Walang social life, walang love life. Kasi napaka-productive ng ganon. Ganon lang. Nung finally nakatapos ka na, you had a degree, di ba? In communication and journalism ba o broadcasting? Broadcasting. Hindi ka ba nag-isip na, dahil ito natapos ko, dapat ito yung career path ko? Nag-continue ka pa rin sa pag-BBP o bakit? Sadly, kinuha ko naman yung course ko without the guidance of anyone na ahead sa akin kasi ako yung unang nakatapos sa family. Kasi hindi ako yung unang nakatapos nun. So sabi lang nila when I was in high school kasi kasi lagi akong MC ng mga program, kasi kasama ng mga kung ano-anong mga contests. Alam mo yun, mini contests. Ay, okay daw ako mag-broadcasting. So sinabi nung college, yun na nga lang, sige, kuhanin ko na lang. Tapos nung nakatapos na ako, nag-try ako ng iba-ibang fields. Hindi naman ako nagtagal dun sa call center while I was studying eh. Hindi ako nagtagal doon. Kasi alam ko hindi ako nakapasayata ng doon, training. Pero yung training, 6 months yan. Tapos nung ilalagay na ako sa floor, hindi naman ako nag-proceed. So sabi ko, okay lang, wala na yon. Tapos nag-try akong medrep, nag-try ako maging secretary ako ng Chinese dito sa may Binondo. So iba-iba talaga hanggang sa sabi ng kuya ko, may kuya, wala na actually siya ngayon sadly. Nagtatrabaho siya noon sa isang purified drinking water. Sabi niya sa akin, Diana, kailangan natin magseryosong magtrabaho kasi ganito na yung sitwasyon lalo. Mas malala, ang dami namin utang. Sa tindahan lang naman So you had a heart-to-heart talk with your kuya? Oo, sa tindahan lang naman po yung mga utang namin. Pero na-overwhelm na kami sa 1,000, 2,000 eh. Kasi ang hirap tapos wala rin kaming kuryente. Matagal kaming walang kuryente. Wala kaming kuryente sa bahay. Kaya nagkaroon lang naman ako ng cellphone. Ito na yung graduate na ako. Hindi wala akong cellphone before pero nakakatinda ako. So yun yung sa akin. Hanggang sa eto na, sabi ko kailangan ko pumasok ng ibang call center na itong napasukan ako ng 2005 din. So, nung 2006 pala, sorry, nung nakastart ako dito sa isang call center na to. Tapos, English lang yon, just pure calls. Tapos, tapos later on, nagkaroon sila ng Spanish account ng mga 2008. Tapos sabi ko, ako din gusto ko mag-aral kasi na-curious ako, naka-separate sila sa amin. Nakikita ko na ito yung mga English account, tapos may separate area dito yung mga Spanish speakers. Tapos maririnig mo sila, tapos naka-specialize doon, do not sit here, this is only for Spanish speakers, ganyan. So ngayon, maririnig mo na sila, nagko-call sila, okay, saan sila galing? Tapos may mga Latino. May mga Latino na may mukhang Latino, may Latino talaga, o kaya mga galing Zamboanga. Kasi ang language naman nila very Spanish din, yung language na broken Spanish ang Zamboangan language. Tapos hanggang sa parang gusto ko rin mag-aral. Tapos nag-aral ako, hindi ko kailangan, yun naman ang proud naman ako sa sarili ko, hindi ko kailangan ng kasabay para mag-aral. Gusto ko mag-aral, nag-invite ako, parang gusto kong mag-aral ng Spanish. Walang gustong sumama kasi
well, pagod na ako may trabaho na tayo. Walang gusto sumama. Ako nag-aral ako mag-isa. And during this time, ang goal mo lang is... Ang goal ko lang, mag-aral. Kasi alam ko, pag mag-aaral ako, pwede akong lumipat. And paglipat mo, ang katumbas nun, pagkabayad ng utang. Ang paglipat kasi noon, I was only earning 15,000 yan. Doon sa call center na yun. Okay. Tapos, syempre, kakatanong-tanong, magkano yung add up doon sa pag naging bilingual agent ka? Plus 15,000. Malaki yun. Imagine, kasi ang take home ko noon, pag meron akong utang pa sa SSS before sa sweldo ko, pinaka-take home lang ako ng 5,000. Saan pupunta yun? And I was living in Novaliches. Talagang break-even lang. Or madalas short. Hindi pwedeng ganito, kung gano'n. It breaks my heart na seeing na ito may sakit si Papa, tapos si Mama, na losyang, wala kami. Isa ko, kailangan ko ng extra. Para mag-tuition fee ka dun sa Instituto Cervantes, ang mahal din para mag-aral ka. Hindi sagot ng company pag-aaral mo. I thought, pagka pumasok ka sa ganyan, they would shoulder your studies. Tapos, they would put you up in a 2-year lock-in contract. Akala ko ganun. Kasi may mga ganun. Pero in your case, you had to pay for your school. Pero ganito mo na yan. Yung pinaka-agreement before sa office namin, dapat maganda yung lahat ng metrics mo. Ibig sabihin, yung quality mo, yung call processing time, yung adherence, and we know that. Yung attendance, everything should be parang above 95. Tapos, saka ka mag-a-apply ngayon. Magbibigay ka ng letter na intention na I wanna study. Tapos bibigay mo yung pangalan ng school, syempre yung OR na nagbayad ka. Isasubmit mo yon na habang maganda ang metrics mo. Tapos, during the period na nag-aaral ka, dapat ma-maintain mo yun. Imagine na nag-aaral ka sa umaga, papasok ka sa gabi, and maintaining all the numbers you have. After finishing it, saka mo ibibigay sa kanila yung certificate, and then they will give back to you the 100% of the tuition fee. Yun ang maganda. So, magpapaluwal ka muna? Yes. Syempre para paluwal, utang ka. Ako ulit, kasi nga, bilang wala naman ako pong extra, lagi ako umuutang. Break-even nga eh. So, pero never naman po ako umutang kahit kailan talaga ng luho. Lagi ako nangautang kapag ganyan. Isusoli ko na lang sa ganitong panahon. Tapos hindi ako umuutang sa may tubo. I would ask my friends, talaga good friends, na pwedeng magbigay sa akin na walang interest. So yun, utang ako doon. I have a good friend, May. Thank you for always lending me at that time. Siya nagpapautang sa akin lagi sa office. Shout out. Tapos hanggang sa, makakaumpisa ako mag-aral. Tapos, maisusoli ko naman after may pag-aaral. Kasi ibabalik naman ng office basta nga maganda yung numbers mo. Ngayon, kung may corrective action ka, nag-written warning ka. Kasi nagkakaroon ako ng written warning no, sa adherence. Laging sa adherence. Hindi naman ako na-absent. Adherence, Tagalog. Yung sabihin kasi parang dapat makabalikan kung 9:15 ang break mo, makabalikan ng 9:30. Hindi ako bumabalik ng 9:30 agad. Ang nangyayari dun, so late ka sa break? Natutulog ako kahit sa banyo. Sorry na sa mga girls. Minsan sarado yung cubicle. Idlip ako na malinis naman Tapos lalagyan ko lang yun ng shawl, yung ibabaw, tatakpan ko, gaganon ako. Idlip ako, minsan na-oversleep ako. I doubt kung ikaw lang ang gumagawa niyan. Maraming gumagawa niyan. Kasi ang layo ng pinaka-area namin para tumakbo, hindi ko na kaya. So yung CR pinakamalapit. So doon ako umiidlip. 15 minutes lang naman ka ako. Sabi kong gano'n, it won't hurt them. At tapos makakatipid po yung isang cubicle. Minsan nga, di ba, sinasara yan pag sira. So tumutulog ako doon. Yung adherence ko laging natatamaan sa pag-bumabalik. So, audience, kung nakaka-relate, comment kayo sa comment section sa mga katulad ng diskarte ni Miss Dayan in your call center career, no? Natutulog daw sa CR. Ay, wag mong gayahin yun. Pero anyway, it just happened. It happened. Kung malinis naman, di ba? You sleep is still the best way to rest. So, take advantage. Kung saan ka makakuha ng tulog, take advantage of it. Kaya lagi ako may shawl. For everything yun, pang kumot ko, pang takip ko doon sa bowl. Ganon lang siya. Wala namang problema doon. Ay, wala problema. So, nung naisip mo mag-i-Spanish ka na and you would like to really pursue this course, hindi mo ba naisip na bakit hindi, ang tanong namin is, bakit hindi Japanese? Bakit hindi Korean? Bakit hindi French or German? Bakit Spanish in particular? I don't wanna complicate things. Kung andyan naman yung Spanish at yun yung opportunity na meron ako, ay hindi ko na iniisip kung ano yung meron pa bang Japanese. Later on in life,
Saka ko naisip yan. So technically for you, this is an opportunity knocking. Yes, na andyan na eh. Tapos sila, parang they didn't mind na meron ng ganun. Ako lang talaga yung makulit. Gusto kong mag-aral. Tapos nag-start ako ng first level noon. Yung next level, hindi ko na siya natuloy. It was really a struggle for me. Kahit sa LRT natutulog ako kasi sa Calao yung school. So kahit sa LRT, magsasakay ako from RCBC Plaza punta ng Buendia, tapos sakay ako ng pa-LRT. Kasi ang school is located in sa Calao. Manila. Calao. Tapos pauwi ulit, imagine Novaliches, paano na naman ako, hindi kaya. Sabi ko, hindi na ulit ako muna mag-aaral. So, natigil yon. What school again is this? Instituto de Cervantes. Ngayon, nasa Makati na sila. Instituto de Cervantes, no? Oo. Baka naman. Ayan. Oo. Tapos hanggang sa natuloy ko na lang yung pag-aaral ko 2011 na. Kasi it was my make and break year that year. Kasi 2011 February namatay si Papa. Talagang heartbreak yun. Tapos May of the same year, naghiwalay naman kami nung ex-husband ko. You were married back then? Yes. But it was already annulled. Null and void na siya. So, 2011 ng May, hiwalay na kami. My daughter was just 1 year old. 1 year and 1 month at the time. I can distinctly remember, sickly kasi yung anak ko. Tapos nasa kwarto siya. Hindi nga ako naka-grief at the time eh. After namatay ang tatay ko, tapos nangyari yun. Hindi ako nakaiyak ng wasto. Kasi pag titingin ako sa kanya at nakikita ko yung paghinga niya maingay, naranasan yun na may halak yung bata. Halak, parang may hika. Oo, parang may hika. Wala naman siyang hika, pero may halak siya. Taririnig ko yun. Para sa isip ko, hindi ako pwedeng sumuko. Kawawa tong batang to. Wala na nga binibigay yung tatay. Tapos ako, magmumukmuk, iiyak. Tapos yung nanay ko, nakikita ko kung paano rin ako i-support. Ganyan. Talagang, hindi man pera, pero andyan siya nakakatulong talaga siya sa akin. So, I mean, walang time before. Sabi ko, kailangan kong ang pwede ko lang available na kaya ko, ituloy itong Spanish na to. Kahit wala akong pera talaga. Pinilit kong makapag-aral ulit, makabalik. So, yun, hanggang sa nakaumpisa, ang ginawa ko pa, nakakatulong pa doon, pwede ka naman magpa-assess niya sa Cervantes. And they're very fair. For example, do you know the language already? Halimbawa, especially mga Latino. Kung magpapasok ka doon sa Cervantes, i-assess na nila yung level mo. Tapos, saan ka nila ilalagay? Kung saang year ka na. Parang kumbaga, kung sa elementary, ilalagay ka na agad sa grade 2, kung marunong ka na magbasa. Yung mga ganun po. Parang acceleration. Acceleration. Tinatanggap nila yon. Tapos, ginrab ko yun. Ay, kung pwede yun, pwede ako mag-self-study, makakatipid ako ng oras, makakatipid ako sa pamasahe, tapos, mabilis pa akong makakalipat. Kasi gusto ko ang makalipat sa Spanish account. Hindi ako pwede English lang. Wala akong kikitain dun. May gamutan yung anak ko ng 1 buong taon kasi yung sa HEPA. Meron siyang sa gamutang ganon. So, mahirap. So, hindi ako pwede talagang umiyak. So, ang ginawa ko, yun, nakatuloy naman na pag-aaral at awa ng Diyos, that same year then, October, ng 2011, diba sabi ko sa'yo, it was my make and break year. 2011, nalipat ako sa Spanish account. Wow. Oo. Tapos na-accelerate ka. Hindi, nag-apply ako. Nag-apply muna ako, syempre, tapos i-interviewin ka din doon ng mga managers na Spanish speakers. Tapos yun, nakapasok ako, pero hindi tumitigil doon yung pag-aaral kasi hindi naman agad magaling ka na pagkatapos. Hanggang sa nagtuloy na lang ako. When you were enrolled sa instituto, tapos you finished one course ba? Tawag doon? One level? They call it level. Tapos, sabi mo nagpa-accelerate ka. During this acceleration, nag-self-study ka. Self-study na Anong lang. klaseng self-study ang ginawa mo? Puro YouTube. Tapos, nanghihingi ako ng mga videos. Kasi nga, wala naman din akong internet sa bahay. Wala akong laptop whatsoever. So, meron akong mga nagiging kaklase doon. Mga nagiging kaklase ko nga doon. Mga may titulado, may engineer na, may abogada. Ganon. So, meron silang mga video. Pa-share na lang. So, pwede naman kasi i-Bluetooth at that time Diba? Yung mga share it, mga ganyan. So, doon ako nakakanood ng mga pelikula. Doon talaga. So, kahit minsan nasa biyahe, yung pelikula. Pag nasa bahay, kumikilos, tumutunog yung mga idiomas, yung YouTube videos, ganyan. So, ganun po. Tapos, wala akong noon. Dahil wala akong app before, meron ako talaga literally dictionary. So, pagka may another word, doon ka hahanap. Hindi ka tulad ngayon na
nasa app na lang lahat. Oo. Tapos meron pang translator. Oo, meron pang translator. On what level is your Spanish fluency? Tama ba? Oo. Nung nalipat ka sa Spanish account during your BPO time? You know what? Pinabigyan na lang ako na level 4 pa lang ako eh. Level 4 ako. Pero dapat kasi, mga level 8 yan eh, onwards. Wow. Pinagbigyan nila ako ng 4. I don't know if, hindi naman ako nagpaawad during the interview kasi nga, I wanted to make it simple. Matapos lang yung interview. The few words, the better. So, walang ganon. Hindi nila alam yung background ko. And they don't know me as well as a person. Kasi ibang team naman yan eh. But what I know is, pwede sigurong nakita nila yung persistence in me or pure luck din. And then, sinabayan ko syempre ng hard work. It did not stop after na mapasok ako doon sa bilingual account. I continued studying, reading, listening, and trying to speak to someone na marunong din ng language. Para ma-practice. Yes. Itong mga pinagdaanan mo, level 1, level 2, anong mga sinacrifice mo to achieve this level of your career or where you are right now? What did I sacrifice? Is sleep. A lot of sleep. Love life as well. Siyempre, na-sacrifice yan. Tapos, time with my kid. Maraming masasacrifice talaga when you wanted to do a lot of things in life. So, isa yun. Ano pa ba? Siyempre, yung mga social life, sacrifices ba? Tapos, financially. Friends ka naman, di ba? I have friends and they're very good. Lahat ng mga friends ko naman ay mababait. Pero hindi ako yung tipo ng maraming mga acquaintances. Siguro I did that when I got in dito sa insurance company. So, meron ka ng a career in Spanish directly hired from this company na we will not mention. And tapos nag-i-insurance ka pa? Oo. Kasi yung ate ko ng 2012, inalokan niya ako ng insurance. Sabi kong gano'n, okay, paano siya? Ay, maganda naman pala kasi meron kang benefit ng pagka yung death benefit, meron ka rin na pag nagkasakit, tapos may ipon pa. Saan ka pa? Kahit saan ka pumunta doon, win-win pa rin. Pero sabi ko sa kanya, hindi ako kukuha sa'yo ng insurance. Mag-i-agent ako. Sabi ko, mag-i-agent ako. Sabi niya, hindi, kumuha ka muna sa akin. Sabi na ate, kumuha ka muna sa akin, saka ka mag-agent. Sabi ko, hindi, saka na ako kukuha, pag-agent na ako. So, saka ako nag-ahente. Ngayon, nag-aral na naman ako ngayon. Tinatsaga ako sa Makati na hanggang makakuha ako ng lisensya. Hanggang sa nakakuha ako ng lisensya, ayun, naging agent ako, saka na nga ako kumuha ng sarili kong insurance. And you're also, di ba, you're also an agent of a condominium? Tapos ito naman, nung nakalipat naman ako dito sa Deca where I'm living right now. Deca Homes, right? Deca Homes. Dito po ako sa Ortigas. Yes. I'm also an agent if you wanted to buy a condominium. I'm just here. So, pagdating doon, sabi ko, bakit hindi na ako magbenta? Dito na ako nakatira. So, nagtinda rin ako ng condo up to now. So, yun, at least bababa lang ako kung may tripping. Pupunta lang ako dun sa pinaka-showroom. Tapos, andun na rin naman ang office. Sobrang, ang maganda lang yan, Kuya Lem, ang ginagawa ko lagi, gusto ko yung proximity ng business ko. Business, I call it business. Kasi I don't consider it a side hustle din kasi. Because I wanna own it. I wanna be responsible or accountable sa kilos ko. Kasi yung company na to helped me a lot. Yung mga naman insurance company. And this one, yung Deca, where I'm working right now, I don't consider it as a side hustle lang. So, you consider it as your own also business. Gusto ko malapit lang siya. Kasi mama-maximize ko yung time. Kung ako kukuha ako ng bahay na Cavite, tas dito ako nag-work, it doesn't make sense. We know the Philippines, it's all traffic. Yes. Hindi ka babiyahin ng 1 oras lang dyan. Paano yun? At hindi naman ako bumabata. So, gusto ko malapit lang. Ganun. So, yun. Lalabas lang ako pag may magti-tripping, magbibis lang konti. Tapos ititrip ko na sila. Kung kukuha to, di kukuha. Pero hindi ako namimilit. Yun kasi. Ay, hindi ka nag-hard sell? No, I don't. Kasi pag pinilit mo ang kliyente, mas lalong hindi sila kukuha. Basta i-emphasize mo lang kung bakit nila kailangan tong produkto nito, how this product solves their problem, and how it helped me,
Kasi I don't sell what I don't have. Di ba ano ka rin, nag-aahente ka for St. Peter? Oh, ito later on na lang yan. Kasi after death of my brother, nagamit na yung plan ko doon. So, ang ginawa ko na lang, ito na naman, instead of me buying to another agent, ako na lang ulit. So, kumuha ako ng another plan. Oh, kasi I'm very prudent, kuya. I wanted laging ahead. Ewan ko ba tawag ito? Laging malayo yung iniisip ko. Sometimes, ayun yung pinaka siguro weakness ko. I can say, hindi ako masyadong nagfo-focus masyado sa today na lang. Unlike when I was in college, na yung ngayon lang ang iniisip ko. Ang iniisip ko na yung malayo. Sobrang layo. So nag-evolve ka na? Oh, syempre, as we mature, age, di ba? Syempre, gano'n naman talaga. So, iniisip ko na, paano pag mawala ako, ayoko maging burden sa kanila. Gusto ko may makuha sila after kung, mawala dito sa mundong ito. So, iniisip ko, kung may St. Peter naman ako, well, I'm also selling St. Peter, guys. So, gano'n. Aalokin ko din sila para pag may time, hindi ako masyado nagmamarites eh. Kaya nga madalas siguro huling-huli ako pag nagtataon sa alam mo si ganito sa social media. Hindi masyado. Actually, I'm just maintaining my social media because of my products as well. At saka, may kliyente kasi ako minsan na-message sa akin during the pandemic, uy, taga-insurance ka pa ba? Hindi na kita nakikitang mag-post. So, saka ko, ay, oo pala. Kasi mga nirefer to sa akin, they really don't know me personally. Ngayon, kung hindi ako magpaparamdam sa kanila through that, na makita man lang nila ako sa newsfeed nila, how can they believe na I'm still with the company? So, pasundot-sundot, I post something. How do you do time management, Diane? From the time you started working with a BPO company or call center company na side hustle ka, or you started also selling insurances or insurance, tapos dumating pa si Deca Homes, dumating pa si St. Peter, and you still have your career right now, which I know na nasa itsura mo naman, talaga nasa personality, that you are very nag-i-enjoy ka sa career mo ngayon. Okay, Tama thank ba? you. Tama ba? Okay, so how do you handle time in all of this? Okay. One thing na I'm thankful for is mabilis ako makatulog. Lately, it changes. Pero before, kapag ka sinabi ko nga, iidlip ako, nakakatulog ako. And iba yung power of nap talaga. Tapos, before pa yung mangyari bukas, I list down all the details that I'm gonna be doing. Ito gagawin ko ng umaga, ito gagawin ko ng hapon. At i-check ko na lang yun. Ganon, talagang nakaplano na. So, wala siya talaga masyadong... It really depends on others ha. Pero I don't see myself na dinedeprive ko sa mga bagay na tingin yung, ay grabe naman tong babae na to, hindi na siya nag-enjoy. I enjoyed. I have my family with me. We go out, I travel, we travel. So, I do that as well. Pero yung pagmamanage, dapat okay yung sleep mo. Dapat you have to consider na yung isa side hustle mo hindi kakain ng maraming oras. Na katulad ko, kung may 8-hour job na ako at night, I cannot do another 8 job in the morning. That's impossible. So, ang gagawin ko dapat, sales. If I think I'm good at sales, not because I'm forcing someone to buy from me, I just wanted them to believe na okay, itong product na to. So, dun ko gagamitin yung strength na yon. Tapos, yung time na pakakausap ko sa kanila, minsan nga nakakwentuhan ko lang, tapos after a while, magme-message na yun na kuha sila. So, I mean, use your time wisely, and then be productive, and then have a goal. Kasi hindi mo naman siya makukuha kung wala kang goal. Now, I'm going to ask you, career-wise, if you could go back in time, what would you advise your 20-year-old self? Siguro, sana nakapag-save ako ng mas malaki. Sana hindi ako kinasal before pa. Yun, advice kasama yun. Sana hindi ako kinasal before. Sana nag-ipon ako. Para sana nag-umpisa ako ng mas maagang kumuha ng house. Tapos na siya ngayon. At sana nag-invest ako before pa. So, I'm guessing now, wala ka ng utang? Wala. May utang ako sa cards. May utang ako sa credit card. Pero sa ibang tao, wala po. Pero credit card is like just, ina-advance mo lang siya, pero you just pay them off din, di ba? Yes. Any advice on how to use your credit card wisely? Okay, you should have
wag niyong kaskasin lang dahil available yung limit nyo. Gamitin nyo siya to earn points. Gamitin nyo sa after the cut-off. And then pay it as soon as ma-charge na siya sa inyo. Kung hindi porket available, bili lang kayo ng bili ng gadgets. You don't buy something na you don't need. Yung kailangan lang talaga. If you need a gadget, kung for business yun, go ahead, get it. Pero kung kukuha ka lang just for the sake of mag-show off ka to others, I don't think so. It won't help you. Good advice. Any advice to our younger generations? Younger generations, ayan. Number one, syempre, wag mong alisin yung faith sa Lord kasi no matter what, lahat ng hirap malalagpasan nyo as long as you have the faith in God. That's number one advice. And then love your family kasi isa rin yan sa parang it keeps you grounded. And number three, of course, samahan nyo ng hard work and also mag-harness kayo ng skills para rin yun yung makakatulong sa inyo. Kasi may backup kayo. Any advice or to our older generation viewers, is it too late for them to go into sales? What do you think? I don't think so kasi meron ako mga kasama na sales agent. They're like 60s, 70s. Wala pong age limit sa sales as long as nakakasalita ka. And especially we have social media. Siguro, I think wala naman ako nakasama. Pero kahit mute and deaf, as long as you can type, makakabenta ka. Hindi naman siya kailangan na lahat ng senses or kayang-kaya mo magsalita. No. As long as you influence them, tell them how the product is, how good it is, how it will help you, and yun, wala, makakabenta ka. Before we end our video, where can people contact you if they somehow want to buy from you, St. Peter or unit sa Deca Homes? Okay, unit sa Deca Homes. I have this page, Agent Next Door PH, because that's my bentahe na malapit lang. I'm within the community, so you can reach me out anytime. You can like my page as well, Agent Next Door PH. Yun. Tapos may kita mo nyo naman yung profile picture ko doon. So, you can send any message then, just ping me. Tapos, ando naman din yung number ko. You can also sell St. Peter plans. Okay. Alright. O, yan ha. Oh. So, thank you so much, Miss Dayan. Thank you. Thank you, Thank Kuya. you for gracing us with your presence again. Again, guys, kung may natutunan kayo, mga ka-partners, kung may natutunan kayo sa videong ito, like, share, and subscribe para maka-reach out din sa iba nating ka-partners. So, para din siguro sa mga gustong mag-change in their call center careers or add knowledge sa what they have right now. This might be a helpful video para ma-share natin sa lahat. Again, thank you so much for watching. This is Tito Lem and you're watching All About Income. Peace. Bye-bye.